Magandang araw po mga katropa. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa nalalapit na eleksyon natin sa 2025. Ito po ay napakahalaga ngayon sa atin sapagkat dito po malalaman kung magpapatuloy pa o hindi na ang ginagawang programa ng ating Pangulong BBM tungkol dyan sa West Philippine Sea. Bakit po kailangan natin itong pag-usapan? Kasi nga po ay dyan po ang kalaban natin ay dyan po pumupunta ngayon sa estilong yan sa ating politika. Dahil kung matatandaan po ninyo, ang China po ay nalagay ngayon sa kanilang pag-aalangan din sa kanilang kakayahan. Kung kaya ba talaga nilang pumasok sa isang digmaan o hindi. Doon po sa nangyari sa kanilang isang base dyan sa Panganiban Reef na yung kanilang inangkin, nadurog po yan ng Japan na hindi man lang sila retaliate o nakaganti man lamang o di kaya naipagtanggol nila. Yun po ang malaking question sa kanilang kakayahan. Kaya po nag-aalangan ngayon ng China kung papatuloy ba nila ang pag-angkin dyan sa South China Sea o hindi na. Ngayon, mahalaga po ang West Philippine Sea sa kanila. Kaya ayaw nila matigil ito. Kaya po sila ngayon ay sa ating politika pumapasok. Kaya yan pong mga senador na kandidato sa ilalim ng PDP laban, yan po sila mayroong sinagawa noon, kung natatandaan ninyo, PDP at saka yung Communist Party of China. Noon, nagsanib yan sila. Ayan po ang kanilang pagtitibayin. Papasok muli sila sa politika para mahawakan nila ang kapangyarihan dito. Nung sa ganun man, kung mangyayari yun, hindi na po nila kailangan makipaggera sa alimang bansa at sa Pilipinas. Dahil talagang pag po sila ay nakatungtong muli dyan sa kapangyarihan dito, ay titiyakin nila na makukuha nila ang buong West Philippine Sea. Yun po. Kaya yun po ang nakakatakot. Kapag po nanalo ang mga kandidato ng PDP at nagkaroon sila ng numbers sa Senado, magagawa nilang hadlangan ang lahat ng proyekto ng pamahalaan na may kaugnayan dyan sa West Philippine Sea. Yun po ang magiging problema. Kaya wag po natin hayaan na makalusot ang mga kandidato ng China na yung PDP laban. Gawin po natin zero sila. Huwag po natin paupuin. Lalo na po si Sara Duterte sa 2028. Wag na wag po natin pauupuin yan bilang presidente. Kasi po, nanganganib po ang ating bansa at ang ating West Philippine Sea. Darating po ang panahon na pag yan ay naging presidente, baka yung West Philippine Sea ay buong puso niyang iregalo sa China. Ay napakasakit naman po yun para sa mga Pilipino. Alam naman po ninyo na kung gaano ang pagsamba nila dyan sa China, sa Communist Party ng China. Lalo na yung kanyang tatay. At sinabi pa niya na I love Xi Jinping, na nakakatakot yun po isang code na nagpapahayag ng kanyang lubos na pagsaludo sa Communist Party ng China. Kaya nakakatakot po silang manalo muli. Dahil nabigo sila noong nakaraan panahon ni Digong, ay tiyak pag nakalusot uli sila ngayon,
lalo na si Sara Duterte, ay nakakatakot. Baka hindi na tayo, baka maging probinsya na ang Pilipinas, ang China, at yung mga ayang Amerika, ay wala na, hindi na sila makakapwesto rito. Yung kanilang first change, yung kanilang, meron silang, dito, ay masisira yun. Dahil tayo ang pangunayan, kumbaga tayo ang nasa gate nila. Ay pag yun ay sakop ng China, ay wala na, hindi na po nila makukuha yan. At delikado po tayo sa bansang China. Dahil baka po lubos-lubusin na nila ang pag-angkin sa ating bansa. At yun na nakakatakot. Dahil meron tayo mga kababayan na katulad ng mga Dutertes na sumasamba sa China. Yan pong kandidato ng PDP Laban, ay yan po'y ating i-shoot sa inidoro. Yung po natin papanalunin niya mga yan. At yan po talaga ang mga kumbaga sa taksil sa ating bayan. Huwag po natin papanalunin yung mga yan. Hindi po yan sila mga Pilipino. Hindi po, kailanman. Yan po ang kanilang pinaglalaban dyan ay ang kapakanan ng ibang bansa at ang China. Yan po, ang pangunahin nilang pinaglalaban. Hindi po kapakanan ng Pilipinas. Wala po sa kanila ang West Philippine Sea. Kung tatanungin niyo sila, ay yung kanilang pinuno, yung kanilang puno, Tatay Digong nila. Anong sabi? Yan daw West Philippine Sea, tubig lang. Napakarami daw natin tubig, ay bigay na daw yan sa China. Pero ay hindi nyo ba alam na yung West Philippine Sea, hindi lang po yung mga laman dagat ang makukuha dyan ng Pilipinas. Nandiyan po ang kayamanan ng Pilipinas na mag-aahon sa ating ekonomiya. Napakalaki po. Katibayan dyan ay yung Malampaya. Nandiyan po. Talagang yun ay para sa atin, tayo lang pwedeng makinabang doon. Kaya po, huwag po tayong papayag na angkinin ng mga ibang bansa. Dahil marami po silang mga vloggers na tatanggol sa kanila. Tapos ngayon, lumalabas pa yung mga katiwalian ni Inday Sara. Ay, yung pa ba ating pagtitiwalaan? Titiwalaan ba natin yung mga ganong pinuno? Tatanungin ko kayo. Kaya huwag po nating hayaan na madungisan ng ating malinis na hangarin sa pamamagitan ng mga ganyang klase ng kandidato. Kilatisin po natin at talaga namang makikita sa kanilang mga simula, mga sinasabi na talagang hindi po mga Pilipino mga yan. Puro mga China ang kanilang nasa isip. Kaya po, maging matalino tayo sa pagboto sa darating na halalan sa major election sa 2025. Huwag po natin papanalunin ang mga ganong kandidato. PDP Laban, baksak po natin. PDP Laban. At si Sara po ay huwag na natin hayaang makapwesto pa sa gobyerno. Dahil talaga naman po siya ay sakit ng ating lipunan. Talagang ay siya lang po ang katangatangi ang kanyang opisina ang na-issuean ng COA ng disallowance notice ang Office of the President pa meron, wala naman kasi walang katiwalian. Siya lang. Paano po? Pasensya na po sa maiksing video. Sa susunod na lang po ulit. Bye bye po. Bye bye.